Pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka. Ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw po na ito. Ngayon ay araw po ng Linggo. Tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org, sa www.rngonline.org, at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host sa linggong ito, ngayong araw na ito, ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Sister Weng po, Madre Dominicana. Nagbabalik po ang brother na Tagalog, Brother Jimmy Reyes. Si Brother Del po, ang inyong seminaristang Bulakenyo. Ayan, at kami po ay naririto ngayon. Absent na naman po yung isang pari na kasama natin, sister, si Father Richard. Batiin mo nga, baka nakikinig siya. Kung nasaan ka man, Father Richard, sana tumino-tino ka ng konti. So, Father Richard, sa mga ginagawa mo ay good luck at sana sa susunod makasama ka na namin. May sakit po pala si Father Richard, so uminom ka ng gamot na yung antibiotic mo. Nakalimutan mo kasi inumin eh. So yan po, si Madre Dominicana, Opo. namimiss na po niya si Father Richard. So ngayon tutuloy po natin ang ating programa at bago po tuloy ang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Jimmy. Ligay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Sister Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, narito po ulit kami sa programang Manalig Ka para pagnilayan ang inyong salita sa linggong ito. Panginoon, ipadala niyo po sa amin ang inyong banal na Espiritu upang aming maunawaan ang inyong salita at maisabuhay ito sa aming buhay. Panginoon, ang salita ninyo ang aming gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Naway ito rin po ang aming maging lakas sa tuwing kami ay nakakaranas ng mga pagsubok sa aming buhay. Panginoon, liwanagan mo po ang aming mga puso upang ang inyong mensahe ay tunay ngang tumimos sa aming puso at mamunga sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin ni Brother Rodel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan.
Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, ang sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama't mabuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, ba't ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananakis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. So maraming salamat, Brother Jimmy, sa pangunguna sa dasal. At ganoon din po ang bumasa sa ating ebanghelyo, si Brother Rodel. Tayo po ngayon ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon. At ang petsa ngayon, sister, anong petsa ngayon? Oktubre, 12. 24. So, sa mga nakikinig po, naririto po tayo muli sa pagninilay sa ating ebanghelyo. At ang pagninilayan nga po natin ngayon, muli ang kwento ng ating Panginoon tungkol sa isang hari na nagkaroon ng piging dahil inaanyayan niya ang mga tao sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At sinugo nga niya ang kanyang mga alipin para itong invitation na ito ay maibigay. Sorry po. At ang nangyari nga po, marami po yung mga tumanggi. Yung iba ay sa kanilang lakad, ang iba naman pumunta sa bukid sa kanyang mga pangangalakal. At yung iba naman ay sinunggaban nila, pinatay yung mga pumunta doon para mag-invite. At galit nga po yung hari. Kaya muli pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. At ang ginawa ngayon ay pinapuksan niya yung mga tao na pumatay sa mga inutusan niya na mag-invite. At yung nangyari pa, ipinasunog ang kanilang lungsod. At muli ay yung hari ay nagpadala ng kanyang mga sugo para mag-invite ulit para sa piging na yon. At ang nangyari, marami silang naimbitahan ngayon, yung mga nasa lansangan ng mga tao, inanyahan nila sa kasalan at lahat ng mga makikita doon. At marami po yung tinatawag na naimbitahan. At nung nandun na po sa piging, nung pumasok yung hari, nakita niya yung merong isang panauhin doon, nakita niya yung isang taong hindi nakadamit pang kasalan. At nakita niya, bakit nakapasok ka dito na hindi nakadamit pang kasalan? Kaya ang ginawa sa kanya ay pinagapos at ang nangyari ay tinapon siya sa kadiliman sa labas. At sabing ganon sa ebanghelyo, doon ay nanangis siya at naggalit yung kanyang ngipin. And of course, sabi ng hari, sabi ng ating ebanghelyo, message nga dito, marami ang tinatawag, ngunit kokonti ang nahihirang, kokonti ang tumutugon. So, yun po. Ito po yung pagninilayan natin mamaya sa pagbabalik po namin at huwag po kayong alis. Babalik po ang programang Manalig ka. Sa piging
Sa mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Weng po, Madring Dominicana. Brother Jimmy Reyes, ang seminaristang Tagalog. Si Brother Rodel po, ang seminaristang Bulakenyo. So yan po, at dapat po kami na naririto ngayon na makakasama po ninyo ngayong linggo na ito. At syempre, kinukumusta po namin kayo. Kumusta po yung linggo ninyo ngayon? At sana nga po, patuloy po tayong manalangin na ilayo po tayo ng Panginoon sa bagyo dahil anihan ngayon, sister, Opo, sa buong Nueva Ecija. At yung kwento nga nila, napakaganda daw po yung mga ani. Kaya kami naman, sinasamantala namin, meron kaming programa ngayon. Ani ko, balik handog ko. Ani ko balik handog ko, isako mo ang iyong oo. Wow. At sa ngayon ay nakapagbigay na po kami ng mahigit 300 na kabans. Nakapagbigay na kami ng 300 mahigit na sako. At iaalay nila yon sa October 26 sa banal na misa. So kaya manalangin po tayo na sama-sama. Sana nga po ay magkaroon tayo talaga ng magandang panahon na tuloy-tuloy na nakakatuwa sa bukid ngayon. Ang dami na pong nag-aani. Amen. Amen. Yan. At dito po sa ating ebanghelyo ngayon, makikita po natin yung ebanghelyo, nag-i-invite yung ating Panginoon. At of course, yung invitation na ito ay tungkol sa tinatawag na kaharian ng Diyos. At yung paanyaya niya sa ating lahat, alam mo sister at mga brothers, nung una yung paanyaya na ito ay nakatuon sa mga Hudyo. Pero nung dumating yung ating Panginoon, nakita niya yung pagkasarado nila ng isipan at puso. At lalo na nga, nung mga na-encounter ng Panginoon, yung pang mga elders, kasama yung mga saserdote. Sino yung mga saserdote, sister, nung panahon ng Panginoon? Father Richard, gamo na naman dyan. So, yung mga pare. Tapos may mga pariseyo, yung mga matatalino na pinag-aralan po nila yung batas. So nakita niya yung pagkasarado ng mga Hudyo. Kaya actually yung karanasan niya sa mga leaders ay rejection. Kaya itong panyaya nga na ito ay na-extend. Kaya kung susundan natin yung ebanghelyo, sabing ganon, nagpadala siya ulit ng mga utusan para lahat ay anyayahan. Kaya ito nga po, yung panawagan ng Panginoon ay para sa lahat itong invitation na ito. Kaya nakakatuwa, pati tayo ng mga Pilipino ngayon ay inaanyayahan, sister, para makilahok sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Pero makikita rin natin, napakahalaga na mapansin natin, may mga tugon yung tao. Yung iba, sabi ka nun, ay may pinagkakaabalahan. So, ano sa palagay ninyo sa panahon natin ngayon, ano ba talaga yung mga pinagkakaabalahan ng mga tao na nakakahadlang para sa paglapit sa Panginoon? Sister, ano yung mga observation mo? Mga hadlang. Actually, Father, magkukwento lang ako ng konti, no? Sige po. Bali, galing kami ng nito, no? Ng Tugigaraw. Tugigaraw. No? Okay. Solana, Cagayan. Kadarating lang namin ngayon, no? Tapos nga, bali nag-umpisa kami ng Lunes until Friday. So, yun, nakita namin kasi yung mission kasi nandyan, no? Yung mga tao talagang very generous silang ibigay nila yung sarili nila, no? So, yung habang nag-sharing kami sa mga tao, kasi nga inaano dito yung damayang Kristiyano, no? BEC. Oo, BEC. Oo. Sa kanila, tayo naman, sa diocese natin, ang pinofocus natin yung damayang Kristiyano, no? So, ano ba yung mga nagiging sagabal? Siguro yung time, no? Isa sa mga dahilan. Yan. Isa lang sa mga dahilan yung oras, no? Kasi syempre, kailangan mo ba bang hintayin na mag-retire ka, no? Kung teacher ka or principal ka, ganon.
para bang hihintay mo pa lang yung oras na yon bago ka sumagot sa mission ni Kristo, ganon, no? O kaya ibang namang field ng trabaho mo, no? Yung bang parang mahirap. Pero kung titingnan mo, pagkatapos mong nagawa yung trabaho mo as kung ano man yung kasalukuyan mong trabaho, pwede mong ibigay like yung pagsiservisyo sa simbahan. So, yun, Father. Parang isa lang yung nakikita ko yung time. So, yan. Baka maganda nga yun, sister, pwede pala na, hindi ba, yun namang nagbibigay ng Panginoon sa Panginoon ng kanilang sarili. Hindi ba, minsan, nagbibigay din yan ng panahon. Maganda nga palang baliktarin yung pagninilay din natin, Kung minsan pala, pag hindi mo alam gamitin yung time mo, nagiging sagabal din yon para sa... Kasi yung iba hindi marunong magbigay ng time para sa Diyos. At makikita nga natin to, di ba? Yung talagang napakaraming tao na wala ng panahon kahit sa pagsisimba lang. May dahilan palagi. Halimbawa, yung mga karanasan namin sa house to house noon, nila, ba't di kayo nagsisimba? Sabihin ka na ng tugon nila hindi namin po maharap. Mga ganon. So, baka may babahagi ka, Brother Rodel. Nabanggit ko po ito, Father, brother, sister, nung kami ho ay nagpunta dati sa Palawan, pinag-interview kami, bakit hindi sila nagsisimba? Ang sagot ay maraming gawain sa bukid, maraming lalaban, walang magbabantay ng bahay, at napakarami pang ibang dahilan. Minsan nga ho naiisip ko, 1 oras lang naman ng misa, 24 na oras sa isang araw, 168 hours in a week. 1 oras lang naman lang hinihingi. Pero ang dami nilang dahilan, Pero yung biyaya, more than 168 hours ko ibigay. Yeah. Yun po. So, yun, yung time talaga na yan. At kung minsan nga, pag tumatanda na, yung mahina na, palipas na yung panahon niya, doon naman ngayon na parang gusto niyang maglingkod. Yung, kaya lang, kung minsan parang huli na ang lahat. Oo. Dahil wala nang kakayan kung minsan. So, yun yung nangyayari na gano'n. Ikaw, brother, baka meron kang... Siguro, Father, isa rin siguro sa nakahadlang yung financial Yun, pera. Kasi marami sa mga tao, bukod sa trabaho, syempre ito yung pinagkakaabalahan din. Nagtatrabaho sila para rin kumita. The same time, papunta sa simbahan, kung minsan, kung upos ka sa pera din, di ba? Kung minsan hindi rin nagiging hadlang din para sila yung makapagsimba. Walang pamasahe kung minsan kasi sobra sigurong layo ng bahay nila sa kanilang simbahan. So, yun, kung minsan nagiging hadlang din yung financial. Alam mo, meron akong karanasan noon nung ako yung parish priest sa cathedral dyan, St. Joseph. Merong isang matanda, taga Tundod, yung isang barangay na malayo. Nakikita ko kasi nakilala ko yung matanda na yun. Kung minsan magsisimba siya. At natutuwa ko kasi matanda, tapos yung nakayuko na siyang ganyan, naglalakad. Kaya ini-invite ko minsan na magkape sa kusina. Halika dito, ganyan tayo. Tapos, mabuti nakasimba ka ngayon. Sabi ko sa kanya, oo, Father, kasi alam mo, nagkaroon ako ng pera. Paano ko nagkaroon ng pera? Tinignan ko doon sa likod ng bahay namin, meron pala akong pwedeng ibenta, yung mga bote-bote. Nakaipon ako. Kaya nung nakaipon akong ganyan, tinignan ko, pwede na naman pala akong magsimba. Pero may mga ganun, yung merong gagawin para makapagbigay ng panahon sa Panginoong Diyos. At kung minsan din, halimbawa, marami ka namang pera, hindi mo naman alam kung paano mo gagastusin para sa Panginoon. Hadlang din. Kasi iba naman palang ginagawa mo sa pera mo. Kaya meron ka mang pera, wala kang pera. Baka pwedeng maging hadlang. Kasi pag marami kang pera,
yung tinitignan naman ng Panginoon sa'yo, yung nawala sa'yo, yung naitulong mo sa yung kapwa-tao. Yung iba naman, ayaw namang tumulong din talaga para may bahagi yung pera nila. Kaya yun, pwede rin, pag may pera ka, ay pwede ring hadlang talaga. Halimbawa ngayon, yung talent din, di ba? Yung iba, napakagaling sa mga makamundong pagbibigay ng kanilang karunungan, di ba? Pero para sa Diyos, ay hindi rin naman na ibibigay. Kaya nga tayo, brother, di ba, nananawagan tayo palagi kasi nakikita natin, kung minsan, naririnig mo, ang daming mga combo, ang daming mga magagaling na tumugtog. Pero hanggang ngayon, gawat na gawat kami, sister, yung kulang na kulang sa mga instrumentalist. Dahil pati yung talent nila, hindi nila alam kung paano ibahagi talaga sa simbahan at para sa Panginoon. At yung managiging hadlang doon, yung pananaw nga na parang kaya mo lang ibigay yung mga talent mo kung sa mga bagay o sa mundo na parang kikita ka. Hindi ba mga ganon? Yung daming mga matatalino. Pero sa simbahan nga ngayon, kailangan din natin ng mga talented, di ba? Kailangan natin ng mga professionals. Kaya lang yung pananaw po ngayon, yung mga profession mo ay hindi pwedeng gamitin sa lalo na sa mga finances ngayon. Kailangan namin yung mga professional na mag-handle ng mga financial matters, mga ganon sa ating simbahan. O mga ganon. At ito po yung unang pinagdinilayan nga po namin ngayon sa mga nakikinig. Sa inyo rin po, ano-ano ba yung mga pinagkakaabalahan ninyo sa buhay ngayon na nakakahadlang para maibigay nyo ang inyong sarili para sa pananampalataya o para sa ating Panginoong Diyos? Alam niyo, one time nung nag-house kami, nagtaka kami yung isang barangay, yung sa Bacal 3, doon sa Muñoz. Malapit lang yung mga bahay nila. Yung iba hindi aware na merong nangyayari na pagsamba tuwing araw ng linggo. Nakakalungkot kasi wala mang 1 kilometro. Yun lang paligid. Tapos yung iba nga ang tugon nila, yung nga, hindi wala silang panahon dahil nagtatrabaho, wala silang panahon dahil maraming mga ginagawa. Alam niyo, pinagdinilayan ko, sabi ko, hindi yun yung rason eh. Ang totoong rason talaga dyan, hindi pa umabot sa level na mahalaga yung Diyos sa kanila. Hindi pa umabot sa level na mahal nila ang Diyos. Kasi pag umabot na yung level na mahalaga ang Diyos o kaya mahal mo na ang Diyos, ito ng priority mo. Kaya lang reality, hindi pa talaga priority sa buhay ng tao ang Diyos. Kaya ito siguro, sister, yung gagawin natin para yung aspeto ng faith, aspeto ng spiritual, aspeto ng tinatawag na nakaharian ng Diyos, kaya maimumungkahi natin para ito yung mabigyan ng pagpapahalaga ng tao. Kung ikaw bilang madre, ano yung mga mungkahi mo dyan? Ganitong, anong pwedeng gawin? So ngayon, basta ako continuous, yung pagsisimba, no? Kasi, lalo na kung yung mga tao ayaw nilang magsimba, the more na dun ka dapat magsimba. Kasi minsan, lalo na sa mga homily ng mga pare, no? Di ba? Yung homilya yung paano ba magiging marangal at matuwid, no? Yung pamumuhay, kung gano'n. Di ba yung mga pare, minsan, sandali na i-insert nila yan sa nila, no? Sa humilya nila, no? Paano nila integrate yon. So doon ako naniniwala ako, doon gagamitin ng Panginoon, no, yung mga taong to na magiging instrumento para lalo tayong maliwanagan, no, yung para lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Yeah. So kayo naman, brother, ano yung mungkahin ninyo para mabigyan ng pagpapahalaga yung usaping pananampalataya, usaping Diyos, usaping pang-espiritual sa ating buhay ng mga tao?
Ang tingin ko, Padre, nakikita ko na yung paraan, ginagawa na nga ho ng ilan sa atin, kabuka nga ho sa Muñoz, yung pagbabahay-bahay. Yung pagbabahay-bahay ho kasi, naliliwanagan yung mga pinupuntahan. May Kung minsan, kukwento di lang kami nila dyan alam. mamaya ni brother. Kung minsan di lang nila alam pagka naikwento mong may ganito, may ganyan. Tsaka isa pa ho, yung kapag ka yung nagkakaroon na ng, yung parang BEC nga ho, yung format, yung DK, pagka yung nagbabahaginan, at napapalalim nila ang kanilang pagkilala sa ating poong may kapal, nagkakaroon sila ng bukas na isipan para lalong magpasalamat linggo-linggo man lang. Tapos yun nga ho, natuturuan natin sila na magdasal araw-araw para sa pasalamat sa mga biyayang tinatanggap. Marami pa hong iba, pero ito yung pinaka-basic tingin ko ho, na nagagawa na po natin dito sa diocese. So alam ko marami pang iba, kaya lang po ay mamaya tutuloy natin dahil sumesenyas yung kaibigan natin sa kabilang panig. So mga kapatid, huwag po kayong alis at siguradong babalik po kami sa programang Manalig Ka. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay di nagmamaliw, di nagbabago, tapat, wagas at totoo.
Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Jimmy Reyes po, ang seminaristang Tagalog. Ito po si Brother Rodel, ang inyong seminaristang Bulakenyo. Sister Weng po, Madre Dominicana. Yan, at nakakatuwa si Sister Weng. Marami siyang pinagkakaabalahan para kay Lord. Amen. Amen. At lalo na si Brother Rodel ngayon, marami siyang pinagkakaabalahan. Alam niyo, kanina nga po, pinagkukwentuhan namin yung mga pinagkakaabalahan at meron po kaming pinagkaabalahan ng holiday nung araw ng Lunes. Dahil holiday, may kwento si Brother kung anong ginawa namin, nag-gastos tayo. Yun naman natanong sister kasi isa sa programa po ng parokya sa Muñoz ay yung kami ay magbabahay-bahay. At tamang-tama rin naman po, yun din yung unang pagkakataon ko na makasama si Father sa gawaing ito. At doon kami nagpunta sa isang lugar sa Muñoz, yung Libis kung tawagin. Dito yung mga bahay talaga ay dikit-dikit, no? Ang daming tao. Kumbaga parang ito yung squatter area dun sa Muñoz. Pero nakakatuwang karanasan po sapagkat habang kami ay naglalakad papunta nga dun sa lugar, makikita mo na yung mga tao na natutuwa, no, sa aming pagdating. At yun nga, nagkaroon din kami ng pagkakataon na bukod dun sa mag-bless ng mga patay at magpahid ng langis dun sa mga may sakit, minadaanan kami dun, sister, no? Isa-isang iskinita, halos lahat ay naglalaro ng bingo, no? At nakakatuwang karanasan, dahil kung talagang dadaan lang amin doon, marahil siguro hindi kami papansinin ng mga yon, ano? Pero para maramdaman nila yung aming presensya, kailangan pumasok din sa mundo nila, no? Parang gano'n. At napakagandang karanasan sapagkat si Father pa yung nagbobola, no? Nagbobola nung sa bingguhan. At siguro dito, kahit sa simpleng karanasang yon, kahit pa paano siguro naramdaman ng mga tao yung presensya namin, na ang simbahan pala ay hindi lang makikita sa loob ng simbahan. Ito simbahan din itong mga taong ito. At siguro itong magandang karanasan yun para sa amin sapagkat bukod sa bagong karanasan, I mean kahit pa paano dun sa simpleng pakikisalamuha sa kanila, nadama namin, no, yung pangangailangan nila. Gayon din nadama nila siguro yung simbahan. Kasi kung minsan nila simbahan, sa loob lang talaga ng simbahan makikita. Pero ito, si Father, minsan talaga kasama nila, nahawakan nila si Father. No? Dati, kumbaga, yung mga para hindi mo mahawakan kasi nasa loob lang, nasa altar lang. Ito si Father, nakasutahan na pa. Kasama nilang nagbobola ng bingo. Yung kasing maganda doon, Sister, yung during that time, meron kaming dala-dala na sound system. Sila, wala silang sound system eh. Kaya sabi namin kami yung magbobola para napabilis yung bingo nila, palaging may nananalo. Yon. Tapos, yung sumunod nga, nung mapagod na ako, sabi ko, meron kaming, may guest pa tayo na magbobola ngayon, si Piolo Pascual. Kaya, Hindi ba nagpaya? kaya yan. Kaya tuwang-tuwa. Pati yung mga bata, talagang makikita mo So, tuwang-tuwa dahil andun nga kami. So, isang napakagandang karanasan dahil nung nagbobola kami, sister, ay talagang isinisingit namin na magsimba kayo. Kung araw ng Lunes ay bingo, araw ng Linggo ay dapat magsimba kayo. Tapos minsan sabi namin, sa letrang ay nakaluhod. So, 22 yun, yung mga ganon. Sa isang pambirang karanasan, pero napakaganda na maipakita sa kanila talaga na pwedeng maranasan nila yung Diyos, yung Panginoon. Yung nga yung ginagawa na ng mga ganon, yung integration. At alam mo, Sister, nung inulit namin yung Astos, nakadalawa nga kami ngayong linggo na ito, nung Friday, nung nakaraang Friday, nag-Astos kami ulit. Pero yung kakaibang karanasan na naman, napaganda. Dahil biro mo yung barangay captain, yung mga konsyal, barangay tanod ay sumama, no?
San Felipe yan, sa Father. San Felipe o isang kuan. Biro mo, yung sinamahan kami na nag-gastuas. At nung pinasok namin yung school, nakakatuwa rin dahil yung mga batang saya nila, no? So, kakaiba talaga yung mga karanasan na yun. Kaya, kaya ginagawa namin ito para ma-remind yung tao na pagkaabalahan din sana nila yung tungkol sa pananampalataya nila. Kaya siguro nga po, yung napakagandang hamon dito, paano natin ipaplano sa buhay natin yung tinatawag na pang Diyos din talaga. At ito yung hamon natin sa mga magsasaka kasi kung minsan napagtutuunan na lang yung bukid. Sa mga politicians din, kaya nga, tuwa nga ako, biro mo, naiplano nila na sasamahan nila tayo sa kalahating araw. Yung mga government official doon sa barangay na yon. At nakakatuwa nga, tapos yung itatanong din nila sa'yo tungkol sa pananampalataya. So, parang kinalimutan muna nila yung politics. Pero ngayon ay sumama sila sa mga ganon na mga gawain. Kaya napakaganda. At ito nga po, itong pinag-uusapan natin ngayong linggo na ito, ay tungkol nga po sa partisipasyon natin sa tinatawag na kaharian ng Diyos. At siguro pag-usapan natin ngayon sa mabilisan, ano yung mga attitude ng tao pag ganun, di ba? May mga tinatawag na passive. Ayan, mga passive yung... Nakakita ka na ba ng mga ganun, sister? Mga tao na walang pakialam yung mga ganun. Marami yan, Father. Marami yan. Oo, marami. So, marami talaga. Anong ginagawa nila pag sinabing passive sila? Na brother. Siguro, Father, ito yung mga kaugalian na, for example nga, yung tayo nagbahay-bahay, Father, nandun na tayo, may mga grupo pa rin pala na para bang kahit na nandoon ka na, niho-nihay, walang pakialam sila sa mundo. Ang mahalaga yung ginagawa nila. Yung kung ano yung pinagkakabalahan nila. Kung minsan sa ating pananampalataya, ganun din, na tumugon naman tayo, doon sa panawagan ng Diyos. Pero, andun ka lang sa loob ng simbahan, andun ka aktibong sabihin natin membro ka ng simbahan, pero wala kang partisipasyon, andun ka lang, nagsisimba ka lang, tumutupad ka lang sa mga obligasyon mo, pero wala yung hindi mo talaga na ibibigay ng buong buo yung sarili mo. Kumbaga parang Katoliko ka lang sa pangalan, ganun. Pero kulang yung participation. Siguro ito yung mga masasabi kong mga passive lang na sapat na nabinyagan, pero hanggang doon na lang yung level ng kanilang pananampalataya na pagkatapos na silang mabinyagan, babalik na lang sila kapag kasal siguro, no? At pagkatapos ng kasal, siguro ang huling balik na niyan ay pagka yung libing na. Siguro na sabing Katoliko sila doon, pero paano ba nila naisabuhay? Siguro yung kulang. Sa totoo po, may mga ganong attitude ng tao sa pakikisangkot, lalo na pag-usaping pananampalataya. At pangalawa rin, meron ding sinasabi ng mga tatandaan ko, nag-aaral kami sa seminaryo, sa pag-aari ng Diyos daw, meron ding mga tinatawag na stumbling block. Yung mga hadlang o mga humahadlang o mga kontrabida sa pag-aari ng Diyos. Baka si Brother Rodel may mga obserbasyon na gano'n, mga stumbling block. Meron ho, Father. Ako mismo. Noon ho ako'y magpapaalam na gusto kong pumasok sa seminaryo, mismo yung aking mga magulang ang tumutol. Ayaw ho nila na kahit sino sa amin, sa magkakapatid, ay pumasok sa seminaryo. Ganun ho, parang naisip ko nga ho, ang nanay ko'y linggo-linggo, kami buong mag-anak, linggo-linggo nagsisimba. Ang nanay ko ho ay kasama sa mga namumuno sa mga parasal at saka sa aming kapilya. Pero nung ako ho ay mahubog nila dito sa ating pananampalataya at ninais kong maglingkod ng buong puso at buong panahon, sila mismo yung tumutol. Ayaw nila. So sa akin nung karanasan, mismo yung magulang ko. So tingnan mo, Sir.
akala mo yung magiging kasangga mo sa bokasyon, pero minsan ay sila pa yung tumututol. Paano mo itinuloy pala? Naging suwail na anak ka ba, brother? Ang totoo ho niyan, Father, kaya ako late. Sabi nga nila, very late vocation. Very late. Sumunod ho ako kasi naisip ko ho, papasok ako sa seminaryo, susuwayin ko naman ng magulang ko. So, sumunod ho ako sa kanila. Ultimo pati yung aking universidad na pinasukan, sila yung pumili. Pati kurso. Sumunod lang ho ako nung ako ho ay nakapagtrabaho na at nakapag-ipon. Isang araw ho, inakap ko na lang yung nanay ko sa likod. Sabi ko, Nay, hindi po ako nagpapaalam. Ipinapaalam ko po sa inyo na ako'y papasok na ng seminaryo. Pasado na po ako. Saang taon ho akong dibinati ng nanay ko. Brother, sabi mo, yung mga magulang mong pumili, girlfriend ba? Hindi sila pumili ng girlfriend para sa'yo. Marami ho silang sinabi. Di ba? Nagkamali na ho akong nauna. Ano bang kursong tinapos mo, Brother Rodel? Economics po. Tama, no? Tama, Father. Magagamit natin to sa malaking maiaambag nito sa pagmimisyon ating sa diocese. diocese. Kasi nga po at kung minsan din, yung makikita mo yung mga ibang mga ugali na nakakadlang, yung mga kontra sa unity in love, lalo na simbahan, di ba? Hindi ba yung programa natin, Damayang Kristiyano? DK, sabi, pero minsan nagbibiro nga tayo, yung DK ay di kausap, di kasundo, di kabati, mga ganun, di ba? Di At kasama, napakarami di yan. kasali. Di kasama, di kasali. At nakakatuwa nga yung mga kabataan, meron silang DK, yung mga Damayang Kabataan. At sana nga po, yung nga, you pray also for our unity among us, your praise, yung DK din, Damayang Kaparian, Damayang Kamadrihan. DM pa lang. Damayang Kamadrihan. Tapos yung mga mga katikis, Damayang Katikista, yung mga katutubo o Damayang katutubo. Sakto ho ngayon, Father. Yeah. Indigenous People Sunday po ngayon. Ayun, tamang, oo nga, no? So, yun po. Actually, yung nga po ang pinopromote na spirituality ng ating diocese. At pag nakontra nga po yan, pag halimbawa ay yung ugali natin ay sumasalungat sa damayan, kaya nagiging stumbling block talaga tayo. At ito rin po yung mga pananaw nga na mga hindi nakakatulong sa pag-unlad, paglago ng pamayanan natin. At napakarami yan, makikita mo minsan, sister, kapag sa simbahan, yung mga nagtatrabaho. So kaya nire-remind po tayo na sana nga ay huwag tayong maging stumbling block. Yung hadlang, of course, pwedeng maging hadlang yung orientasyon mo, yung pananaw mo, maging hadlang yung pananalita mo, maging hadlang yung gawa mo talaga na ma-promote yung tinatawag na kaharian ng Diyos. So, kaya sana po ay pagbutihin natin. At ito ay mahinahanap nga natin, sister, yung pagiging active para sa partisipasyon natin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga dito rin sa diocese natin, may programa tayo na balikandog. Kaya yung balikandog, yung pagbabalik mo ng iyong panahon, talino at yaman para sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, yung sa diocese nga po natin, meron tayong tinatawag na balikhandog. Kami nga po ay member sa parish at member din sa diocese ng balikhandog. Meron kaming monthly na tithing. So, in-exercise, sinasanay para ma-train ka talaga yung pagiging generous. Hindi ba yun naman, yung ma-train ka na magbigay ng panahon para sa Panginoon, magbigay ka ng talino para sa Panginoon, magbigay ka ng yaman sa Panginoon. Kaya mga model pa rin natin dito, sister, ay yung mga santo na ibinibigay na nila yung buong sarili nila o ibinigay na yung buong sarili para sa Panginoon. At siguro yun din kami na mga nagpapare, kaya mga nagmamadre. Biro mo, pwede naman kaming mag-artista pero
Hindi kami mag-asawa. Agree tayo dyan, Ayan, Father. agree kami lahat yan, di ba? Pero hindi mag-asawa dahil, yun nga, gusto namin makisangkot active para sa pagpapalaganap ng karya ng Diyos. At ito nga si brother, tingnan mo, iniwan niya yung economics. Iniwan niya yung trabaho niya. Oh. Magagamit naman daw, Father, sa Oo. sa Mas diocese. malakihan. Oo, mas malawak. Malawak. Talagang yung Panginoon, yung mga talent mo ay gagamitin niya para lalo kang makapaglingkod sa Kanya. So, kaya ito, yung dumating sana sa punto na kaya nga, yung mga nakikinig, sister, yung palagi nating pinapaalala sa kanila, yung balikhandog na yan. Opo. Oh. Parang it's a way of life, di ba? Ayun, way Na of life, yeah. Spirituality, ito yung maging parte ng buhay natin. No? Pamamaraan na talaga ng buhay mo na makakasanayan mo na. Kaya kahit pari kayo, sabi niyo po kanina, kayo mismo ginagawa niyo. Kasi kung minsan, sanay po kami na pare na kami ang binibigyan, di ba? Kaya ngayon, kami naman yung nagbibigay. At nakakatawa, may narinig akong pare, nung pinasyalan namin ng piyesta niya. Alam mo, sabi niya, andun si Brother Jimmy nun pag may pinupunta na akong patay, nakita kayo yung namatayan, medyo hirap sila. At talagang nagdo-donate ako. Nagbabaon daw siya ng 500 lagi sa bulsa niya. So, kapag nakita niya talagang mahirap at walang-wala itong pamilyang to, naabutan niya talaga para lang makatulong dun sa pamilya. So, yun. So, kasi minsan, nasanay lang tayo na gusto nating tumanggap yung mga ganun. And of course, yung nga po, kapag nakasanayan mo ito, yung pagbibigay naman ay susi din yung pamamaraan din ng grasya ng Panginoon. Kasi hindi naman totally na pababayaan ka ng Diyos, di ba? Kung nagbibigay ka nga, lalo ka pa namang binibigyan ng Panginoon ng siksik at liglig at umaapaw pa. Yung mga ganun na katotohanan sa buhay natin. So, medyo bumibilis po yung panahon at nakasenyas na naman po yung ating kapatid na si Frankie. Pero wag po kayong alis muna dahil babalik pa rin po ang programang Manalika. O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at kunit ako, lahat ng hawak ko, ang loob ko ay aking alay sa'yo. Sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari, ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko. Tatalik, maaho, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ang lahat ay tataligan ko. Tataligan ko. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po inyong kabsat. Si Father Bong Romano, Ilocano pa rin po.
Sister Weng po, Madre Dominicana. Brother Jimmy Reyes, ang seminaristang Tagalog. Okay, Brother Rodel Pagdinawan po, ang inyong seminarist ng Bulacan nyo. Thank you. At ngayon ay nasa huling yugto po tayo. Darako po na po tayo ngayon sa paglalagom. Kaya yung mga nahuli na makinig ay abutan pa ninyo yung paglalagom. Tungkol sa ating mga napag-usapan, tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At tutulungan po tayo dito ni Brother Rodel. Ang atin pong pinag-usapan ngayon ay tungkol nga po sa ating Ebanghelyong natunghayan, ang paanyaya ng ating Panginoon tungkol para sa kanyang kaharian. Pinag-usapan po natin nung unang bahagi ng ating programa ay ano-ano ba yung ating pinagkakaabalahan para hindi tayo makapunta o hindi tayo makabahagi sa paghahari ng ating Panginoon. Marami nga pong naging tugon tulad po ng pinagkakabalahang trabaho, pagkukulang sa pananalapi para makatugon, yung mga karera at kung ano-ano pa. Pagkaraan po nito ay sinubukan nating tingnan kung ano naman po ang nagiging paraan ng pagtugon ng ilan sa ating mga kasama. Katulad po ng iba, parang walang pakialam, yung mga passive ang kanilang mga attitude tungkol sa paanyaya ng Panginoon tungkol sa paghahari niya, sa kanyang kaharian. Mayroon din pong pinag-usapan tayo tungkol sa mga nagiging hadlang para tayo ay tunay na makapaglingkod sa ating Panginoon, makasama sa kanyang kaharian. At ang huli nga po, yung aktibong pakikisama, aktibong pagganap sa kaharian ng Diyos. Ito nga po ay ang ating sinasabing pagbabalik-handog ng panahon, oras at yaman. Ito po ang ating pinag-usapan sa loob ng 1 oras ngayong araw ng linggo sa ating programang Manalig Ka, Padre. So maraming salamat, brother, sa makahulugang paglalagom ngayong araw na ito. At ngayon naman po, of course, yung isang napakalagang portion, yung pong mga pagbati po namin. So, sister, pwedeng mauna po kayo, yung mga babatiin po ninyo. Binabati ko po yung mga Si Father Richard. Father Richard. Yan, very good. Magpakabait ka na, no? Wala ka pa naman ngayon. Tapos po yung mga natin, mga tagapakinig, no, sa ating programa. Sana po wag po kayong magsawang nakikinig, no? Dahil magbibigay, alam po namin ito ay nagbibigay ng inspiration sa inyong lahat. At ganun din po sa amin. Yan. So, brother. Yun nga po, gayon din pa nagpapasalamat po kami sa patuloy na suporta sa programang Manalig Ka, sa ating mga tagapakinig na nandiyan dyan. Maraming salamat sa inyo. Yun din, binabati ko yung aking mga klase, si Louie, si Ian. Mga original batch ko yan eh. Nandiyan dyan yan. Si Ian ay nasa Karanglan ngayon at si Louie ay nasa Balok nga ako, binati mo sila nung nakaraan. Parang di mo ako sinali. Alam ko naman yun, nandirito ka. Nakikinig ba sila? Hindi po yata. Ikaw naman. Tapos ako yung nakikinig eh, no? Magsabihin mo, makinig sila. Binabati ko rin po pala yung mga kabataan ng Muñoz, no, na aktibo na kikalahok, lalo na sa bahay-bahay, yung programa natin sa parokya. Gayun din ang DK natin na si Janjan, masipag na DK coordinator. Gayun din ang lahat ng parokyano po ng Muñoz, binabati po namin. Ako naman po, binabati ko po ang lahat ng katutubo na kung saan ngayon ay ating binibigyan ng pahalaga sa ating simbahan. Ngayon nga po natin pinagdiriwang ang Indigenous Peoples Sunday. Gayon din po yung mga taga-Imus Cavite, kung sakaling naririnig nyo po kami ngayon, kapistahan po nila ang Nuestra Señora del Pilar, 12 ng Oktubre. Gayon din ho yung mga naging kasama ko dati sa Muñoz, sa San Sebastian Parish, San Sebastian Martyr Parish. Doon ho ako dati naka-assign. Ngayon nga po ay si Brother Jimmy na akala nila ay si Piolo Pascual. At ngayon din ho, ang huli po ay binabati ko po ang aking mga
bagong kasama ngayon sa aking bagong assignment dito po sa Katedral ng San Jose. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, siyempre yung mga pagbati natin. Ako naman po ay binabati ko yung mga lugar na house to house po namin itong nakaraang linggo. Una po yung mga taga-Libis sa Buwan, Poblacion West, sa Science City of Muñoz po ito. Mga kaibigan natin dyan, yung mga bata. At kita-kita tayo mamaya sa feeding program. Apo. Alas 2 ng Hapon. hapon. At maraming pakulo sila Brother Jimmy. Magmamagic daw mamaya. Tapos yung mga katikista, so maraming ituturo mamaya. So yung mga youth, i-entertain daw kayo mamaya. So maraming salamat po na nagkakatulungan po tayo. At ganoon din doon sa Barangay San Felipe, yung mga naging kasama namin ng Astos noong nakaraang Friday, lalo na po sa pangunguna ni Barangay Captain, yung kapitan doon, no? Tapos yung mga konsihal, yung mga barangay tanod, nakakatuwa dahil inantabayanan po nila kami yung kalating araw po na nag-house po kami doon. At isang paalala po sa parokya ng San Sebastian Martir, magkakaroon po tayo ng Pasalamat Anihan 2014 na kung saan nga po ay iaalay ninyo yung mga ani bilang pagpapasalamat, yung ani ko, balikan dugo, isako mo ang iyong oo. So sana po, marami pa po kaming mga sako doon sa parokya, mga 500 pa po yata. So para maging masaya po tayo. At ito nga po ay gagamitin sa pagpapagawa po ng ating simbahan kasi Sister, alam mo, luma na yung simbahan namin. I-repair po namin. Kaya maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa isako mo ang iyong oo. So, kayo po at tatapusin po namin ang episode na ito sa pagitan po ng panalangin na pamumunan po tayo ni Sister Wang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming lumikha, salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin, sa presensya ng bawat isa. Turuan mo kaming makibahagi sa pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos at paglingkuran ang Diyos at sa inyong kapwa. Ito hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Ama. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, papaalam na po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Brother Jimmy Reyes, nagsasabing God bless you, ang seminaristang Tagalog. Ako naman po si Brother Rodel Paglinawan, ang inyong seminaristang Bulakenyo. Sister Weng po, Mother Dominicana. Ang inyo pong kapsat, si Father Bong Romano, ang paring Ilocano, Diyos ti Agnina, kada kayo, amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka.
mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka.